Limon AM Production. Tanim Kalikasan presents Papansin mo ang madalas ng pagbabago. Marami ng bayan at buhay ang sinalanta. Nakakalbong bundok, gumuguhong lupa, di na mapigilan ang pag-agos ng luha. Kaya magtanim-ibig tayo nang magtanim, tanim-ibig, mga puno'y ibalik natin. Tanim-ibig, magkaisa kahit ng kalikasan. Tanim-ibig, gawin ang tiyan ang ating kinabukasan. Kaya't kumilos na, imulat ang iyong mga mata. Mga hayop at halaman sa ating di umaasa. Lahat nakasalalay sa ating mga kamay. Pag-ibig ni Bathala ang magiging gabay. Tanim-ibig, tayo lang magtanim, tanim-ibig, mga puno'y ibalik natin. Tanim-ibig, magkaisa kahit ng kalikasan. Tanim-ibig, gawin ang tiyan ang ating kinabukasan. Ay hindi biro ang mga puno, hindi biro ang mga sakunan, ipagsasawalang tibo. Tayong mga tao, tayo ang pag-asa. Kumilos tayong lahat at magsama-sama. Huwag hayaang mawala ang kaloob ni Bathala. Ang lutiyang kinabukasan, huwag hayaang matira. Ito na ang ating handog sa susunod na henerasyon. Ito ang tanging solusyon, ito na ang pagkakataon. Ngayon na ang panahon. Tanim-ibig, tayo lang magtanim, tanim-ibig, mga puno'y ibalik natin. Tanim-ibig, magkaisa kahit ng kalikasan. Tanim-ibig, gawin ang tiyan ang ating kinabukasan. Sinong kaibigan nyo? Katulad natin at may iba pang nilalang sa mundo, ang puno at halaman ay may mga mahalagang pangailangan katulad ng araw, ng lupa, ng tubig at ng hangin. Ang hangin ay may mahalagang mga dinadala
para sa kapakinabangan natin at ng mga halaman at puno. Katulad ng argon, carbon dioxide, at oxygen. Ganun din, ang lupa naman, ang siyang nagdadala ng mga nutrients o ng mga pampataba, pampalusog sa mga halaman sa kanyang mga ugat at nagpapatibay at nagpapayabong nito. At ang atin po namang tubig, ang siya namang nagbibigay ng mga sustansya upang maging malusog ang atin pong mga halaman. Kaya napakaganda at napakahalaga ng papel nito ng apat na sinasabi nating elemento: ang tubig, ang araw, ang lupa at ang hangin. Si Calicaster Gadi Cayetano naman ay papaksain kung paano napayayabong ng init ng araw ang mga halaman. Ganun din naman, ang ating pong kasama mula sa Bundok Peninsula, si John Wilbert Castillo, ang ating Calicaster, ay papaksain ang kahalagahan ng tubig. At siyempre, yun po, ang ating pong Prof. Tigala, kanya rin tatalakayin ang kahalagahan ng lupa para sa kanyang paggagala, sa walang humpay na paggagala sa kabundukan at iba pang mga kabundukan na kanyang mararating. At sa ating po namang huntahan sa Kamalig ay makakasama natin ang Executive Director ng Tanim Kalikasan, si Attorney Marina Rabe Manuel, upang malaman naman po natin kung ano ang layunin at kung saan patungo ang Tanim Kalikasan. Ganun din naman, nako, huwag natin kakalimutang tunghayan. Ito po ang napakaganda. Makikita pa kaya at lilinaw pa sa tubig at sa init ng araw ang ebidensya ni Kuya Bibot ng kanyang abubot na mayroon pong higante. Halika po at tayo'y magtanim, TV na! Panahong Calicaster, Gadi Cayetano. Sa apat na elemento ng kalikasan, ang araw ang isa sa may pinakamahalagang papel na ginagampanan sa buhay ng tao at lalo tigit ay sa ating kalikasan. Sa pamamagitan ng sikat ng araw, tayo ay nakakalikha ng mga bulaklak para maging isang bunga kung saan ito ay nagbibigay ng pagkain sa ating mga tao. Ang araw din ang dahilan kung bakit tayo may mayayabang na puno na nagbibigay ng lakas at enerhiya sa mga bagay na nilikha ng Diyos. Ito ang pananim na kape. 27 months, simula na ito ay itanim, ito ay magsisimula ng mamunga. At sa kanya pumumulaklak, kailangan siya ay nasisikatan ng araw para hindi siya maluoy. Maswerte sa mga bayaba, sila ay maluluoy. Para po tumatag yung kanyang bulaklak at patuloy maging bunga, kailangan siya ay nasisikatan ng araw. Yun po ang isa sa mga nagagampaning papel ng araw. Sa mga pagsasanay na ginagawa namin, ang mga magsasakay natutuwa dahil yung kanilang mga puno ay may bunga mga dahon. Pero hindi po yung maganda. Kasi po, yung kanyang mga bunga na bago lang lumilitaw ay hindi natutuloy maging bunga kasi po nalutuloy siya sa aming mga taga-Quezon, nalutuloy. Ibig sabihin na ulto sa kanyang paglaki bilang isang bunga kasi po hindi po siya sikat ng araw. Kumbaga yung pagkapit ng bunga doon sa kanyang sanga ay mahina. At sa ginagawa din po namin pagsasanay, kailangan ang puno ng kape o kakao, kailangan yung kanyang sikat ng araw ay tumatagos hanggang sa kanyang sinasangyarin parang sama hanggang maluot siya para hindi ito pamahayan ng insekto. Sa barangay Sampalong Bugon po, sa Sariaya, Quezon, 2 taon, simula na sila magtanim, meron po tayong naitanim na nagsisimula ng mamunga. At ang iba pong mga tanim ay nagsisimula na rin mamulaklak. Ito po si Gadi Cayetano, Calicaster Tanim TV. Bonpen Calicaster, John Wilbert Castillo. Isang mahabang biyahe
patungo sa bayan ng Macalenon, Quezon. Dumulog po sa amin ang mga naninirahan sa isang barangay sa bayan ng Macalenon patungkol po sa problema nila sa patubig. Kaya po naisipan namin na subukan ang aming eco pump. Ngunit kinakailangan po munang masuring mabuti ang lugar. Dito po kami ngayon sa Macalenon upang pag-aralang mabuti ang lugar kung maaari ba itong malagyan ng eco pump. Nandito po tayo ngayon sa isang ilog sa Barangay San Vicente, Macalenon upang kabitan ang ating eco pump. Tara na, hanapin na natin! Ang eco pump ay isang uri ng pamboba ng tubig na hindi na nangangailangan ng kuryente o gasolina. Sapat na ang lakas ng pagbugso ng tubig upang ito ay gumana na hindi nakakasira sa kalikasan. Di nila alintana ang maputik na daan na kanilang binabagtas. Sinamahan si Jan ng mga konsehal ng barangay upang hanapin ang lugar na maaaring paglagyan ng eco pump. May pinakita sa aming balon na isa sa kanilang pinagkukunan ng tubig. Ngunit hindi sapat ang balong ito upang malagyan ng eco pump, lalo na sa mga taga roon na nag-aalaga ng hayop bilang isa sa kanilang pinagkukunan ng kabuhayan. Pagka po yun ay talagang gagawin yung gamit, nakati sa taginit. Hindi rin sapat ang buhos ng ulan para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Wala po yung balon. Sa ilang minuto namin paghahanap, simula sa Barangay San Vicente, nakapunta kami sa Barangay Vista Hermosa at aakyat namin yung ngayon para doon naman namin hanapin ang aming hinahanap. Pagtatayuan ang aming eco pump. Tara, samahan niyo ako at hanapin na natin. Mukhang ito na yung hinahanap nating tubig. Pero, napapansin ko, mukhang malabo. Kaya yung pinakamalinaw na tubig, hahanapin natin sa may banda ron. Ito na nga, nahanap na namin posibleng pagkabitan ng ating eco pump. Ito na nga, medyo ginabi na kami. Tingnan namin bukas kung ma-install namin. Ang isa kong Magsasaka Foundation at ang Department of Agriculture ay kasalukuyan nagpapatupad ng programa na may pinamagatang Macadamia and Arabica Kona Coffee and Vegetable Intercropping Development Project Year 1 sa Barangay Caldong, Sampaloc, Quezon bilang livelihood high value crop promotion, watershed rehabilitation, biodiversity enhancement, and carbon sink establishment sa pakikipagtulungan ng local government unit ng Sampaloc, Quezon at People's Organization. Target ng nasabing programa ang makapagtanim ng 4,000 macadamia seedlings sa 15 hektarya mula noong buwan ng Hunyo 2013 hanggang buwan ng Mayo 2014. Ang macadamia ay nakilala sa Hawaii at ito ang sinasabing pinakamahal na nuts sa buong mundo. Masarap na isang cup ito sa tsokolate. Bagamat nakilala sa Hawaii, ito ay nagmula pa sa bansang Australia. Tinatayang makakapagtanim ng 19,000 Arabica Kona seedlings sa nasabing lugar. At habang hinihintay ang pamumunga ng mga macadamia at kapeng Kona, ay tinutulungan din ng isa akong Magsasaka Foundation na makapagtanim ng gulay o cash crops ang mga cooperators. Sa kasalukuyan, nakapamahagi na ng humigit kumulang 2,250 macadamia seedlings at 17 kilo ng seeds na bush beans, 3 kilong squash, 300 kilong gabi, at 0.2 kilong binhi ng talong.
tinatayang 46 cooperators ang nakikinabang sa nasabing proyekto. Nakapagsagawa na din ng 5 sharing at consultation sa mismong lugar noong buwan ng Hulyo 2013. Tinatayang humigit kumulang 2,000 pang makadamya at 350 sako ng organic fertilizer ang nagpamamahagi bago sumapit ang buwan ng Mayo. Samahan natin sa galaan si Proud from Dingalan. Ang nakaraan. Ang Proud from Dingala na si Jebel Musa ay gumala patungong Kaldong, Sampaloc, Quezon. Dito, naranasan niya ang hirap ng daan. 14 na kilometrong layo mula sa bayan ng Sampaloc. Sa kanyang paglalakad, nakakasalubong siya ng mga magsasakang nagbababa ng mga kalakal gamit ang kanilang mga kabayo. Marami ring sapa ang kanyang tinawid. Naranasan niya rin ang makapitan ng limatik, isang uri ng hayop na sumisip-sip ng dugo. May mga nakakasabay din siyang naglalakad na may mga hinaing tungkol sa farm to market road na kanilang matagal nang pinapangarap. Nang marating niya ang resettlement area, dito ang mga tao ay may mga simpleng pamumuhay. Ang barangay na may kulang lupa. Naglunsad ng proyekto ang Isa Akong Magsasaka Foundation at ang Department of Agriculture sa Barangay Kaldong, Sampaloc, Quezon. Ito ay ang pagpapatanim ng binhi ng makadamya. Sasama tayo sa paghahatid ng mga binhi ng makadamya sa resettlement area sa Barangay Kaldong. Putik ang unang sumalubong sa truck ng tanim kalikasan na maghahatid sana ng mga pananim na makadamya. Dito pa lamang sa Luciana, namamagana ng putik ang daan at hindi kakayanin ng truck ang sumabak sa putikan. Kaya to the rescue ang truck ni Laki na may kadena ang mga gulong. Kayang-kaya nitong suungin ang mababangis na putik ng Kaldong. Kaya hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa. Nilipat agad namin ang mga binhi ng makadamya sa truck ni Laki. At nagsimula nang umandar ang aming truck. Ano kayang klaseng daan na naghihintay sa amin patungong Kaldong? Bahura agad. Hindi pa kami nakakalayo. Malupit ang putik. Malalim ang pagkakabahura ng truck, kaya kinakailangan ng puller upang maialis ito. Sa putik na parang tsokolating inihagis ng higante sa daan.
Ay, nakalusot sa unang pagsubok. Ano kaya naman ang mga susunod? Matapos na maiyahon sa putik ang truck, kukunin ng anak ni Laki ang kable na nakatali sa puno. Kakalasin at muling ipupulupot sa bumper ng truck. Pagkatapos ng putik, batuhan naman. At pagkatapos ng batuhan, putik na malabnaw. Maganda sanang gumawa ng fish pond sa gitna ng kalsada. Pero aabuti ng nerbiyos ang mga hito dito sapagkat mayayakyakan sila ng truck ni Laki. Pati kasama namin, ninenervyos na sapagkat natatakot na baka matumba ang truck sa tindi ng mga balaang ng kalsada. Mahirap ang trabaho ng anak ni Laki. Hindi maaaring siya'y mag-relax na lamang kapag bumibiyahe ang truck. Kailangan mo maging listo, malakas, at alerto sa mga ganitong sitwasyon. Isang pangyayari ang hindi namin inaasahan. Flat ang gulong ng truck. Isang malaking abala para sa pagbiyahe ng mga dami seedlings. Sa mabatong bahagi ng kalsada na flat ang truck. Dahil na rin siguro sa bigat na daladala nito. Matagal na rin napabayaan ng kalsadang ito. Tanging ang mga kabayo na lamang nakakadaan at ang nag-iisang truck ni Laki. Pagkatapos na maayos ang gulong, tuloy ang biyahe. Tumigil ang sasakyan sa isang ilog at doon kumuha ng tubig para lagyan ang radiator ng truck.
Mahaba-haba na rin ang aming biniyahe. At napansin namin, kulay pula na ang lupa. Ibig sabihin, malapit na kami sa Barangay Caldong. Wala pa rin kami nakikitang kabahayan. At mahirap palang malayo ang iyong kapitbahay. Ang luto mong ulam, pag dinala mo sa kapitbahay mo, malamig na. Maya-maya pa, nakakita na kami ng isang bahay. Tanda na malapit na kami sa Barangay Caldong. May mga kabahayan na kami nakikita. Sa wakas, malapit na rin kami sa Caldong. Marami pa rin ang nakatira sa ganitong lugar at pagtatanim ang kanilang kinabubuhay. Marami pa rin ang nakatira sa ganitong lugar at pagtatanim ang kanilang kinabubuhay. At sanay na rin silang maglakad ng 3 oras papuntang bayan. Hanggang kailan maging ganito ang sitwasyon ng Caldong? Walang pampasahirong sasakyan. Sa wakas, nakarating din kami sa Barangay Caldong. Isa-isa nang ibinaba ang mga pananim ng makadamya. Nawa, ang proyektong hatid namin ay mapagbigay ng kaunlaran sa Barangay Caldong. Halika na at makinig sa Huntahan sa Kamalig. Umaga po, nandito na naman po tayong muli sa Huntahan sa Kamalig. Makakasama natin walang iba, ang Executive Director ng Tanim Kalikasan, si Attorney Marina Rabe Manuel. Magandang umaga po. Magandang umaga. Magandang umaga po, Attorney. At syempre po, kasama natin, hindi dapat mawala, ay nandito po si Kuya Bibot, no? Ang may-ari ng kamalig na ito. At si Kuya Gadi na tayabasin para sa ating masarap na huntahan sa umagang ito. Attorney, kagaya po ng ibang mga organisasyon, samahan, maaari po bang ipaliwanag natin ang mission ng Tanim Kalikasan? Ang Tanim Kalikasan, isang non-government organization, binuo siya na ang isa sa kanyang mga layunin ay yung mapanumbalik ang ating kalikasan na sa matagal ng panahon ay nasira at nawasak na. So dito, katulong syempre kasama natin sa gawain ito ang ating mga mamamayan, ang ating mga lokal na pamahalaan at iba't iba pang mga ahensya ng gobyerno at yung mga iba pang mga organisasyon sa ating komunidad. Ang ganda namang layo pala ng Tanim Kalikasan. Ano po? Paano po naman natin nalaman na nagtagumpay tayo o matagumpay yung gawain na ito at layunin na ito natin sinasagawa sa community?
andun yung physical na resulta ng ating mga gawain. Ano? Simula nung 2009, mahigit 4 na milyon ng mga puno ang naitanim. No? Hindi lamang ito kasi ang tanim kalikasan ang mismo nagtatanim. Kasama natin dito yung sa mga komunidad, mahigit 5,000 mga magsasaka, mga individual, mga estudyante, iba't ibang mga organisasyon, sila yung nakakasama natin dito sa mga gawain ito. At nakikita po naman natin yung physical na output na matatawag natin. At makikita rin po natin dun sa mga naging katuwang natin, mga kapartner dito. Makikita rin natin yung siguro kung ano mang masasabi natin, yung pagkakaroon nila ng pagbabago or daragdagang consciousness dun sa kahalagahan ng gawain na yun. Sa mga nakakausap natin, meron na silang realisasyon na mahalaga itong gawain na ito. At sila, nakita rin natin yung kanilang dedikasyon doon sa kanilang pag-aalaga ng mga puno. At yung resolba na ipagpapatuloy pa nila ang gawain. So ito po ba yung isa sa mga pamaraan na ginagawa natin para yung pakitugo natin sa mga NGO, LGU, iba-ibang mga ahensya? Pwede po bang, maaari po bang sabihin natin sa ating mga manonood kung ano ba yung mga iba pa natin pakipag-unahin sa ibang ahensya ang gobyerno natin? Siyempre, ang ano kasi ng realisasyon, hindi naman ito magagawa lamang ng isang organisasyon o ng ilang mga tao. Mahalaga yung pakikipag-partner, mahalaga yung suporta at kooperasyon ng iba't ibang mga organisasyon, ng ating mga barangay, ng ating mga opisyal sa munisipyo, at yung iba't iba pang ahensya ng gobyerno katulad ng Department of Environment and Natural Resources, ng Department of Agriculture, dito sa gawain. So meron po tayo tayong malinaw na unahin sa kanila para sa pag-i-implement ng project. Ano po ba yung Doon po sa ilang mga munisipyo at mga lungsod, meron po tayong mga formal na mga memorandum of agreement or kasunduan. Doon sa iba naman po, medyo informal. Katulad po ng La Union, ano? Apo, meron tayong ganyan. Nasa provincial government of La Union. Sa Ilocos. Meron tayong MOA sa kanila. At yung ilang mga munisipyo meron din. Tapos mismo sa mga individual na mga farmer, meron tayong tinatawag na mga kasunduan or sa Ilocano ang tawag doon ay katulagan. No? Kung saan nandun yung responsibilidad at duties ng bawat partido. maganda po yun para masiguro natin na yung ating programa ng kalikasan na may isa buhay nila. Ano po? Mukhang kanina pa gusto magtanong ni Kuya Bigot, parang Nilay-nilayan po ako, attorney. Ito po bang, kasi po lagi nasa sa balita natin sa TV at saka sa radyo, nagkakaroon na ng mga kontrobersya at mga issue yung pagtataka ko lang, bakit binubuhos niya attention dun sa ngango? Ano ba yung ngo? Dapat ko ba, dapat ito ino-operahan na pinapaano sa doktor? Bakit parang iba yata ang naging kwento? Ano ba yung ngo? Anong mo? NGO? NGO. Ibig sabihin ba NGO? NGO. Ano ba yung pinag-uusapan sa TV? Ako na yun ng balita, hindi ko alam. Siguro magandang mabigyan natin ng paliwanag. Ano yung pinagkaibahan noon sa ng NGO? Ang tanim kalikasan sa iba pong NGO. Kasi NGO, ang ibig kong sabihin yan, ay non-government Ayun. organization. Ano po? At sa matagal namang panahon po, marami pong mga NGOs, yung mga totoong mga NGOs na talagang nagtatrabaho, sinusulong para mapabuti ang kalagayan ng mas nakakarami. Ang nakakalungkot lamang ho dito, ginamit ho ng ilang mga sektor, or hindi nga yan, ginamit nila pangalan NGO daw po sila, pero hindi ho sila NGO, mga sindikato ho ito, mga kawatan, na ginamit lamang yung pangalan ng NGO para ho makapasok doon sa mga proseso ng gobyerno at gamitin yung gantong pamamaraan, in-exploit ho nila yung weaknesses ng sistema para lang maka-access ng pondo, pero wala naman talagang dineliver na kahit ano, no? So, ito, masakit na ginamit nila yung ganong sabihin ng NGO, tapos hindi naman talaga sila NGO. Ito yung mga criminal gangs or mga
mga sindikato or mga hindi ho talaga sila mga lehitimong mga Kawatan. organisasyon. Mga kawatan. Kasi mga salitang... matagal na ang malalim, mahaba ang history, kasaysayan ng NGO sa Pilipinas. At kinikilala yan sa ibang mundo kung gaano kahusay, kaganda, at gaano ka-dedicated yung mga taong nagtatrabaho sa mga NGOs, sa mga lehitimong mga NGOs. Kaya lang nga, ayun ho, ginamit nga lang po ng ilang mga masasama ang mga intensyon. Nabanggit niyo po yung masakit sa inyo. Nung pong dumarating na yung ganyang issue, ano po ba yung naramdaman nyo? Nalungkot ba kayo? Kaya ba'y napasandal sa pader at dahan-dahan napapaupo at tumutulo ang luha? Ano po ba naging reaksyon nyo sa ganitong bagay? Hindi man yata napaluha, nagalit. Personally, sa akin, matagal na kasi ako nagtatrabaho sa NGO. So, marami ng taon na ginugol ko sa pagtatrabaho sa NGOs bago pa man ako sumali sa Tanim Kalikasan. So, medyo yun, foul talaga yung ganung gawain. Kasi sa mga nagtrabaho na sa mga NGOs, yung mga development workers, alam nila kung gaano yung hirap, no, ng gawain ng pagtatrabaho sa NGOs, yung pagsasakripisyong gagawin mo. So, para lang doon sa ganun, personally, masakit yon. And then, para sa Tanim Kalikasan, siguro malinaw naman yung naging gawain ng Tanim Kalikasan, kung ano ang na-deliver niya na mga serbisyo at yung naibahagi po niya na bahagi ng proyekto natin na nagkaroon po ng resultang makikita naman po talaga kung pupuntahan o kung titignan nyo, andun ho talaga yung resulta ng proyekto. Meron pa, Kuya Bibot, tayo paglilinaw kay Attorney Arnie. Ano nga ba yun? Giging kakalimutin kaya pagka nakakainom ng kape. Bawasan mo, ang kailangan bawasan ng kape Ito ko, naghula ako ng kalabaw sa nakawala. Naghanap ako magdamag. Kailangan humigop muna ng kape. Ngayon, kung wala nang may dagdag si Kuya Bibot, mayroon pa bang sabihin si kasamang Gadi? Kung wala na po, siguro hinga natin ng pananalita kay Attorney Arnie para doon sa mabati yung ating mga tagapanood at tagapakinig at maipaliwanag pa niya ano pa yung mga darating sa dako paroon na tutunguhin mismo ng Tanim Kalikasan. Parang kinabukasan ngayon ng tanim, papunta ng future. Yun. Pangarapin. Hindi yung panaginip mo, ha? Ganon din siguro yung gusto nga nais kong marinig kay Atty. Kung ano pa yung mga pangarap, project na pwede natin sabihin na maging katuwang natin ang ating komunidad. Kung sakasakali. Kung sakasakali na may mga project pa na ganito. Sa ngayon, syempre, pagpapatuloy pa natin yung mga ating nasimulan na mga gawain at mapalawak pa ito sa mas nakakarami pang mga magsasaka at mga miyembro ng komunidad. Tapos siguro sa organisasyon, patuloy pa rin yung paglakas nga at pagkakaroon ng iba pang mga gawain sa iba pang lugar, hindi lamang limitado dito sa Quezon, bagkus sa iba pang mga probinsya kung saan nakikita na may pangangailangan pa rin na magtulong-tulong. Sa Tacloban, sa ibang lugar sa Bisaya, pwede rin baka makita ron ng Tanim Kalikasan. Siguro, sana. Maganda rin po na makatulong din sa lugar na Sa rehabilitation. Sinasabi kasi ngayon, yung kailangan ngang i-rehabilitate din yung mga mangrove areas ng mga lugar. Sana po sa mga susunod na pagkakataon ay doon naman din po tayo makatulong kung saan may pangangailangan. Isipin po sa tabing dagat, pwede yung mango? Mangrove po. Mangrove. Baka Akala ko mango. Ayan, hindi po. Muli, magandang umaga po sa inyo. At tayo po ay muli ay nagtapos sa ating napaka-ikli pero napaka-sagana, napaka-gandang usapan. At kaya po tayo ay maghihiwalay nila ito ng bitin, pero mas may ginaraw yung maghiwalay ng bitin at nasasabik kaysa naman maghiwalay ng magkakalimutan. Pero malinaw lang yung pinaliliwanag ni Attorney Arnie na yung pagpupursigi mismo ng mga NGO ay may malalim na pinanggalingan. Hindi po ito ginawa para gawing sindikato lang o para maging kawatan. At malinaw lang yung mensahe na may mga tao talagang
lagi na lang nandyan, no? Parang kontrabida, no? Yung amuyong, yung tawag sa atin. Amuyong, yung tawag sa Bundok Peninsula yan, eh. Pag kontrabida ka. Doon, natin naman nakikita ang lalong tibay at tatag ng mga tunay na samahan, mga NGO, mga kooperatiba, mga people's organization, naniniwalang may magbabago pa, may mangyayari pa, at may pag-asa pa para sa ating bansa. Muli po, magandang umaga. Gising na! Tanim TV na! Nandito na ang mga kwentong bibot at iba't ibang abubot. Ang nakaraan. Nakita ni Bibot Abuot ang welcome sign ng Lucena City ng isang malaking buko at malaking idak. Itinuring niya itong pag-aari ng isang higanteng magsasaka. May ebidensya ako. Siguradong maniniwala kayo. Nandito yan. Ate, may bumibili ba sa iyo ng kutsara tidor na ito na yari sa kahoy na may haba ng 2 pie? Ay, marami po. Ano ho bang hitsura nung mga taong bumibili nito? May maganda, sir. May pangit din. Bakit pa yata nakatingin ka sa akin? Anong taas nila? May mga higante ba? Kung hindi sila higante, Malaki bibig nila. Hindi naman po. Tao na po pangkaraniwan. Kasi tinong mo, oh. Tingnan niyo mga kasama, ha? Sigurado akong higanti ang gumagamit nito. Dahil kung tao lang ang gagamit itong pangkaraniwan, ang laki ng bibig nito. Kita niyo na. ay magkano garing kutsara mo? Mari mahal. Kukunin ko na re. Pakibalot nga po at kukunin ko na. Dagdag din na rin sa mga ebidensya ko sa mga higante. Kakano garing isang balilo mo? Mali kasi sa ulo ko. Baka kutuhin ang may-ari na rin ha. Albo po ang may-ari niyan. Salamat ha. Ay, yun ha. Listahe.